Magandang araw sa inyo Kuya Bob at sa mga listeners. Ako po si Agnes, taga Negros Oriental, pero nagtatrabaho sa Bacolod. Medyo malayo po yung lugar namin sa pinagtatrabahuhan ko kaya need ko pa mangupahan. Sa narentahan ko pong room, na-experience ko ang naapaninindig balahibong karanasan. Nakita ko lang sa Blue App o FB ang bahay kung saan ako mag-rent. Mura lang kasi ang presyo nito kaya grinab ko na since need ko rin talagang makatipid dahil hindi ko rin afford ang mag-rent ng buong apartment. Madaling araw pa lang noon ay naghanda na ako para bumiyahe papunta sa uupahan ko nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagdalawang isip pa ako kung ipagpapabukas ko na lang ba ang pagpunta o susugurin ko ang ulan para hindi ako magahol sa oras kung bukas pa. Kaya nag-decide akong tumuloy na. Wala nang pakialam kung maulanan na ako. Sa maliit na eskinita ako bumaba. Naglalakad lang ako patungo sa kinaroroonan ng paupahang bahay. Mabigat ang pakiramdam ko noon. Siguro dala ng mahabang biyahe at umuulan pa. Pagkarating ko ay bumungad sa akin ang isang luma pero magandang bahay. Gawa ito sa matibay na pundasyon ng kahoy. May malapad na garahe bago ang kalsada. Ang likurang bahagi nito ay isang masukal na kagubatan. Pagkapasok ko pa lang sa gate ng bahay, may iba na akong naramdaman. Parang ang bigat ng mga paa ko nun. Lalo na nang maapasok na ako ng tuluyan. 2 floors lang itong bahay na to. At nasa ibabang bahagi ang kusina at sala kung saan kami kakain at tatambay. May isang double deck pa nga na higaan sa may bandang kusina. Inisip ko na baka doon natutulog yung landlady kasi wala na akong nakitang silid tulugan maliban na lang sa double deck na higaan. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko noon. Parang ang bigat ng hangin sa paligid. Iniisip ko pa na baka nahilo lang ako sa mahabang biyahe dahil hindi rin ako nakakain bago umalis. Inaya ako ng landlady sa second floor kung saan nandoon yung 6 na rooms. Magkabilang dulo ng second floor nakapwesto ang mga banyo. Habang nagpapaliwanag yung landlady sa akin, ay ramdam ko na ang panlalamig ng mga kamay. Pero tiniis ko muna yun. Ang sabi niya ay 2 kami sa loob ng isang kwarto. Isang double deck yung higaan namin kung saan banda sa itaas ang aking pwesto. May malaking aparador din sa naturang room kung saan namin pwedeng ilagay yung mga damit. Pinaliwanag din niya na parating na yung aking roommate. Umuuwi daw kasi ito tuwing Friday ng gabi at tuwing Linggo ay bumabalik din. After magpaliwanag ng landlady sa akin, ay pinagpaliban ko muna ang pag-aayos ng mga gamit. Actually, hindi ko gusto ang pwesto sa itaas dahil madalas akong umihi sa madaling araw. Mahirap para sa akin yun. Pero since nauna yung aking roommate ay kailangan kong mag-adjust. Mabuti na lang talaga na nasa dulong bahagi ako ng nirentahan at sakto malapit din sa banyo. Madali na lang para sa akin ang tumakbo kapag tinawag ng kalikasan. Nag-decide akong umidlip muna dahil kanina ko pa talaga tinitiis yung pagkahilong nararamdaman. Baka ka ako mawala pag nakapagpahinga na ako. Sakto rin na Linggo kaya sobrang tahimik pa roon. Pero makalipas ang ilang minuto ay may narinig akong nagbukas-sara ng pinto. Meaning may pumasok na sa room. Siguro ito na yung roommate ko. At dahil sa sobrang hilong pakiramdam ay hindi ko na lang muna siya pinansin. Nanatili lang akong nakapikit. Nararamdaman ko ang bahagyang paggalaw ng higaan at ang pabagsak na pagsampa nito. Deadma pa rin ako kahit na parang nakakabastos ang paraan nito. Unti-unti kong naramdaman ang biglang pagbago ng temperatura ng kwarto. Ewan ko ba, yung parang may nagbukas ng aircon na naka-full blast. Pero sa isip ko, baka nilagnat ako dahil naulanan kanina bago ako maarating sa paupahan. Isa pa, walang aircon sa kwarto. Ceiling fan lang ang naroon at hindi ito nakabukas. Patulog na sana ako nang biglang nagsalita ito na parang may kausap. Ang naapagtataka ay sinadya pa talaga nito na nakatapat ang bibig sa tenga ko. Imbis pagkairata ang naramdaman ay unti-unting kaba
Pero mas nangibabaw ang naramdaman kong pagod at pagkahilo kaya dinedma ko na lang muna ito. Ayoko rin talagang takutin yung sarili ko. Umuusan na lang ako ng dasal para maatulog pero mailap talaga sa akin yung antok. Nanatili pa rin nakapikit yung mga mata ko. Hindi ko nga alam pero parang nananadya ito dahil imbis na manahimik dahil may natutulog, mas nilakasan pa niya yung boses niya. Inis kong sinuot yung earphones ko. Pinilit kong makatulog. After ilang minutes ay nanahimik rin siya. Nagising na lang ako dahil sa sobrang ingay na naman ng roommate ko. Pagdilat ko ay unang bumungat sa akin ang napakadilim na paligid. Kaagad kong kinapa yung phone ko para magkaroon man lang ng konting liwanag. Patuloy pa rin sa pagsasalita itong roommate ko na para bang may kausap kahit madilim naman yung kwarto. Binuksan ko yung flashlight ng phone. Nang bigla itong tumigil sa pagsasalita, kaya hinagilap ko yung wallet at agad nagsuot ng jacket dahil ramdam ko pa rin yung lamig kahit hindi naman nakabukas ang ceiling fan. Sa labas na lang muna ako kakain dahil hindi pa naman ako nakabili ng stocks ko. Tutal, may nakita akong karinderya, mga 4 na bahay lang ang pagitan mula rito. Dahan-dahan pa akong bumaba nang marinig kong muling magsalita yung roommate ko. Muntikan pa akong mapatalon nang parang inuuga nito yung higaan. Kabado talaga ako noon kasi akala ko ay mahuhulog na ako. Pero nagtaka na lang ako noon dahil nang ilawan ko ito, na-steady lang yung higa niya na nakaharap sa dingding. Naatalikod ito sa akin. Pairamdam ko ay parang may mali. Kaya imbis na gisingin ko yung roommate ko ay dahan-dahan na lang akong lumabas. Ayoko rin na isipin yung namuong imagination sa utak ko. Para pa nga akong nasilaw sa liwanag ng hallway. Nagbanyo muna ako at may nasundan akong babae. Medyo seryoso ito nang magtama ang mga mata namin. Pero dahil naiihina ako, kaya hindi ko na lang siya binigyan ng masamang kahulugan. May magnanay na naasalubong ako pero hindi nila ako pinansin dahil mabilis na pumasok ang mga ito sa room 3. Bali nasa room 6 ako nakapwesto. Pagkababa ko ay may mga kumakain. Inaya pa nga ako nung isa na magalang ko naman tinanggihan. Nagpaalam muna ako sa mga ito na lalabas muna at bibili ng pagkain. Sinabihan ako na nag-aya sa akin na huwag daw akong magtagal sa labas dahil baka maabutan ako ng curfew at baka ako masarahan ako ng gate. Nagsabi naman ako na babalik din agad. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit para akong nabunutan ng tinik nang makalabas ng gate. Nilingon ko pa yung bahay. Kakaiba talaga yung nararamdaman ko. Habang kumakain, pinaplano ko ngang kapag sumahod na ako ay makahanap ng ibang mauupahan dahil hindi ko bet yung ganong klaseng ugali ng roommate ko. Para asing may topak. Baka makahanap pa ako ng away sa astahan niya. After kumain, naglakad na ako pabalik. Sakto naman na may huminto sa tapat ng gate sa tricycle. May bumaba na isang babaeng maliit. Sa boarding house rin yung punta niya. Binati ko siya at napag-alaman ko na sa room 16 siya. Nagtaka ako dahil sa sinabi niya. Medyo nanlamig din. Kasi imagine, kung itong kausap at kaharap ko ngayon ay ang roommate ko, sino pala yung maingay at nakahiga doon sa loob ng kwarto namin kanina. Parang nabasa pa nga niya ata ang nasa isipan ko. Yung tanging nasabi lang niya ay naiintindihan kita dahil ako man ay ramdam ko rin ang ibang presensya sa room natin. Doon na nag-sink in sa akin lahat. Yung pinigil-pigilan kong takot kanina ay legit pala kasi hindi tao ang naroon. Honestly, after kong marinig yung revelation niya, parang natakot na akong pumasok sa inupahan kong kwarto. Ang sabi lang niya sa akin, natabi na lang muna kaming matulog at kinabukasan na umalis. Sinuggest ko pa nun sa kanya na sa sala na lang muna ako matutulog, tutal may ekstrang double deck na manahigaan na naalagay roon. Pero wala siyang sinabi. Takot ang nabasa ko sa mga mata niya. Tinatagan ko na lang ang sarili ko. Pagpasok namin ng bahay, bumalik na naman yung pairamdam ko kanina.
Mas mabigat kesa nung una kong pagpasok. Nagtaka ako nang maabutan namin kumakain yung mga kumakain kanina. Binati ulit ako ng isang babae. Magalang ko rin itong sinagot. Tapos dumiretso na kami sa room 6. Kilabot talaga ang naramdaman ko nang pumasok ako muli sa room namin. Wala na yung nakita kong babaeng nakahiga kanina dun sa ilalim ng double deck. Kaming dalawa na lang ng totoo kong roommate ang naroon. Kinuha ng roommate ko yung bag ko sa itaas ng higaan at nilagay ito sa ibabang bahagi ng double deck. Matulog na raw kami. Nangangatog pa nga ako kasi nunod yung sinabi niya. Basta ang bilin niya sa akin ay deadmahin na lang ang lahat ng maririnig ko. Magdamag kaming hindi pinatulog ng kung sino man ang naging roommate pa naming hindi nakikita. Panay-uga kasi ang itaas na pwesto ng double deck na kinapwestuhan ko kanina. Palagi rin itong may kausap at binabagsak-bagsak pa nito ang mga paa kapag natutuwa ito sa kausap. Hindi ko alam kung naghahalusinate na ba ako at nagdidelirio dahil sa takot. Dahil sa tanang buhay ko ay first time kong maka-experience ng ganun. Para pa nga akong maiihi sa kilabot. Iba pa rin talaga ang feeling na alam mong hindi tao ang nagsasalitang nakahiga sa itaas ng double deck. Pero tiniis ko yon dahil sabi ng roommate ko kanina na hindi pa raw kami pwedeng umalis ng gabi. Sinadya niya lang na gabi bumalik para kinabukasan ay malaya na kaming makalabas na walang naiiwan sa bahay na yon. Pagsapit ng alas 6 ng umaga ay umalis na kami ng roommate ko. Sobrang tahimik ng kabahayan. Paglabas namin ko lang napansin ang dating maayos na boarding house ay nagmistulang abandonadong bahay. Hindi na nga ako nagpalit ng pang-ibaba dahil sa kilabot. Bitbit ko na yung backpack at walang lingon-lingon. Napag-alaman kong matagal na palang abandonado yung bahay na yon. Pati pa nga yung landlady ay hindi raw nag-e-exist. At yung roommate ko, bumalik siya roon dahil may naiwan siyang bagay na mahalaga sa kanya. Naswertehan daw na nagpang-abot kami dahil kung hindi ay baka inatake na ako sa puso dahil sa sobrang takot at kasamang mamuhay ng mga multo roon. Ang sabi pa niya ay pareho kaming may third eye kaya namin nakikita yung mga nagpaparamdam sa loob ng bahay. Marami sigurong hindi makakapaniwala sa kwento kong ito pero totoong nangyari siya sa akin. Kapag mai-ere itong kwento ko, para sa mga listeners, ugaliing i-double check muna ang reviews ng paupahan na balak yung rentahan, pati na yung nagpaparenta. Dahil baka ma-scam kayo tulad ng nangyari sa akin. Scammer pala yung nakausap ko sa FB na nagpapadeposit muna ng down payment, tapos sa abandonadong bahay ka pala dadalhin. Hanggang dito na lang Kuya Bob ang kwento ko. Sana ay mabigyan ng chance na ma-feature itong kakaibang karanasan ko. Maraming salamat at more power sa inyong channel. Magandang araw po, Sir Bob. Ako si Azel, Laking Payatas o Smoky Mountain. Ang pangangalakal po ang isa sa pangkabuhayan ko noon. At dahil sa trabaho ko ring ito, naranasan ang isang nakakatakot na pangyayari. Nangyari po to taong 2004. Mas nakakatakot pa sa naranasan naming trahedya taong 2000. Simulan ko na po sa sobrang dami ng nangangalakal sa lugar namin. Kakarampot na nga lang ang kinikita. Hindi na sasapat sa pang-araw-araw na gastusin, lalo na at may sakit pa yung nakababata kong kapatid. Idagdag pa sa problema nung sinabihan kami ng doktor na nag-check up sa kanya na dapat ay nakahiga sa maayos na higaan yung kapatid ko. Hindi sa sementong tinakpan lang ng karton. Malaking problema sa akin kasi niwala akong pambili ng folding bed o pampagawa ng lantay. Yun bang higaan na gawa sa kahoy. Sa sobrang stressed ko nun at takot na mawala yung kapatid ko, kaya sumubok akong mga lakal na hindi sakop ng lugar ng Payatas.
Nagbakasakali na lang akong makajackpot sa isang barangay at makalikom ng kahit anumang pagpapagawa lang ng maliit na higaan para sa kapatid ko. May subdivision na malapit lang dito sa amin, kaya sumubok ako. Matyaga akong naglakad-lakad sa ilalim ng mainit ng araw. Ilang tambakan ng basura na yung nakalkal ko at natutuwa naman na medyo marami akong nalikom ng mga kalakal. Tiyak na malaki ang kikitain ko at maapagtatabi pa ako pampagawa ng higaan. Siguro bandang 3:00 ng hapon yon nang mapagpasyahan ko ng umuwi. Tutal, nakarami naman na ako at nagbabadya ng uulan. May nadaanan akong sementeryo. Sinubukan ko rin kasi yung ibang ruta na shortcut pauwi sa bahay. Nagmamadali ko ng tinulak yung dala kong karton nang may nahagip akong tambakan ng basura sa gilid ng sementeryo. Ang totoo ay wala akong balak huminto doon banda dahil nga makulimlim na at may kung anong takot akong naramdaman noong mga oras na yon. Medyo kakaiba sa pakiramdam. Idagdag pa na sobrang tahimik nun, ni wala akong nakitang ibang taong dumadaan. Pero may kung anong nag-udyok sa akin na huminto sa tambakan ng mga basura sa gilid ng sementeryo. Kahit medyo takot, ay huminto lang ako. Pinaghalong takot at tuwa ang naramdaman ko nun. Takot dahil wala akong makitang ibang dumaan at tuwa naman dahil may nakita akong isang double deck na higaan na gawa sa kahoy. Laking tuwa ko nang suriin ito. Matibay yung naturang double deck maliban na lang sa maliit na crack sa bandang gilid ng higaan. Akmang bubuhatin ko na ito para ikarga sa kariton nang sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin. Kinilabutan yung buo kong katawan. Nagtaka pa nga ako, nagawa naman sa kahoy ang naturang double deck pero kakaiba ang bigat nito. Parang may naapatong na tao. Nang pumatak na ang ulan pero hindi pa ganun kalakas, ay minadali ko nang ikarga ang higaan sa karton. Excited na rin akong ipakita yon sa kapatid ko. Tiniis ko yung bigat ng higaan habang tulak-tulak ko ang kariton. Hanggang sa maarating na ako sa bahay. Nagdesisyon ako noon na mamayang gabi ko na lang ipapatimbang yung nakalakal ko dahil ayokong kunin ng iba yung natagpuan kong higaan. Mas mabuting iuwi ko muna yon sa bahay. At gaya na in-expect ko ay tuwang-tuwa yung kapatid ko. Fast forward sa kwento. 1 linggo na mahigit mula nang mapulot ko yung double deck at 1 linggo na rin ang nakalipas nang mapansin ko na lumala yung kalagayan ng kapatid ko. May mga gabi na nagigising na lang ito na parang hinihingal at kinukumbulsyon. Takot na takot talaga ako at nataranta pa. Kasi kahit napainumin ko ito ng gamot ay hindi pa rin humuhupa ang panginginig ng katawan niya. May gabi na naisugod ko siya sa malapit na center pero pagdating doon ay wala naman itong lagnat. Ang findings lang ng doktor ay over-fatigue ito at kulang sa tulog. Nalabis kong ipinagtaka. Hindi ko rin kasi malaman ang dahilan dahil pipi yung kapatid ko. Maaga naman din kaming natutulog at hindi siya sobrang pagod. Medyo nagduda na rin ako dahil tuwing bubuhatin ko ito pahiga sa tabi ko sa may sahig ay nawawala ang panginginig nito. Sa sahig kasi ako natutulog nun. Inisip ko na may mali na. Kaya isang gabi, tinabihan ko siya sa pagtulog. Kahit na para sa bata yung double deck na yon, ay nagkasya naman din ako. Siguro kakapikit ko pa lang nang maramdaman ko na parang may mabigat na bagay na naadagan sa akin. Pagdilat ko, bumungad sa akin ang hindi pamilyar na muka ng isang babae. Sobrang putla ng muka nito. Nangingitim ang gilid ng ilalim ng mga mata at walang ekspresyon na naatitig sa akin. Nakaupo sa may bandang tiyan ko. Sinusubukan kong gumalaw at pagsabihan ang babae pero hindi ko talaga maigalaw yung katawan ko. Wala ring boses na lumalabas sa lalamunan ko. Doon na ako nagsimulang magpanik. Nanlaki talaga ang mga mata ko sa takot. Hindi ko alam kung ilang minuto ako sa ganoong sitwasyon hanggang sa napausal ako ng dasal sa isipan. Saka naman biglang naglaho yung babae. Doon na ako nagising ng tuluyan. Naliligo ako sa pawis. At yung kapatid ko, takot na nakatitig sa akin habang yakap ang mga tuhod.
Parang may nakita itong nakakatakot. Nanlamig din yung buo kong katawan nang maramdaman ko na nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Doon na pumasok sa isip ko na hindi pa naginip yung nangyari sa akin. May naramdaman din kasi akong presensya mula sa likuran. Paglingon ko, nakita ko na naman yung babae. Para ba siyang multo na nasa higaan. Napabalikwas ako ng bangon at mabilis binuhat yung kapatid ko palayo. Kita ko kung paano pumuesto yung multo na parang nakahiga sa double deck. Hanggang sa bigla itong naglaho. Para akong tatakasan ng ulirat sa mga nangyari. Doon ko rin napagtanto na siguro ito yung dating may-ari ng double deck na higaan na napulot ko. Kinabukasan, agad kong sinauli yung higaan doon sa sementeryo kung saan ko ito napulot at hindi na rin ako nangalakal doon sa bahaging yon. Ayokong maranasan na naman namin ng kapatid ko yung kababalaghan na yon. Mga ilang taon din kami nagstay doon sa Payatas. At nung nakahanap ng mas magandang trabaho na may mas malaking sweldo, ay nakalipat naman kami ng bahay sa Cavite. Nakasama kami sa pahousing ng gobyerno. Ngayon ay mas maayos na ang buhay namin. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mabasa nyo to at dumami pa yung subscribers nyo. Salamat po at mag-iingat kayo. Good day po, Sir Bob. Ako si Camille, isang OFW sa New Zealand. Silent listener ng Kadiliman Horror Stories. Na-enjoy ko po kasing makinig ng mga kwento nyo. Gusto ko lang pong i-share yung kakaibang karanasan ko noon sa pamilya ng una kong asawa. Dati ako nagtatrabaho sa UK. May namit akong lalaki noon at nakapalagayan ng loob. Isa po siyang afam na namatayan ng asawa. Tawagin natin siyang Sebastian. Feeling ko pa nga noon ay naka-jackpot ako dahil kahawig niya si Brad Pitt. Nagsama po kami at tumira sa isang rural area. Buntis na ako doon at pansamantalang huminto sa trabaho. Isang lumang bungalow house ang tinirhan namin kasama ang mama niya, physical therapist, driver ng mama niya, tita at nakababatang kapatid ko. Bago kasi ako sumama sa kanya ay na-approve din ang migration papers ng kapatid ko. Hindi pa siya nakapag-work that time para may kasama ako kumbaga. May ugali po yung mama ng partner ko. Kapag nasa bahay lang yung partner ay sa master's bedroom ako natutulog. Pero kapag naka-duty ito ay pinapalipat ako ni biyanan sa kwartong tinutuluyan ng kapatid ko. Kung saan nakahiga kami sa isang lumang double deck na higaan. Kung tutuusin ay para na nga itong stockroom nila. May isa rin akong napansin sa ilalim ng double deck nila. May naririnig akong mga ungol na nakakakilabot. Akala ko pa nga nung una ay binabangungot ako. Pero ang sabi rin ng kapatid ko na gabi-gabi niya raw yun naririnig. Takot lang siyang magsabi sa akin. May sinabi rin siya na may maliit na pintuan sa ilalim ng double deck na higaan. Nakita ko rin ito mismo nang hawiin namin ng carpet. Nakapadlock ito. May nakaharang na kahoy at parang ayaw pabuksan. Tapos, every time na may handaan sila roon ay madalas naming nadidinig ang mga kalabugan at nakakakilabot na ungol sa ilalim ng double deck. Mahilig nga palang mag-party yung mama ni Sebastian na tumatagal ng 3 to 4 days. At ang mahigpit nitong bilin na huwag kaming lumabas ng kapatid ko. Daig pa namin ang nakakulong doon kapag may handaan sila. Mabuti na lang talaga at mabait ang tiyahin ni Sebastian. Hinahatiran kami ng pagkain tuwing may party sila. Ang weird lang dahil tuwing gabi at madaling araw lang ang party o handaan. Tuwing umaga ay napaatahimik ng buong kabahayan. May napansin din ako na every time may party sila, hindi nawawala yung part na nagsisigawan ang mga bisita. As in napakaingay. Kakaiba yung ginagawa nilang sigaw. Hindi sigaw ng nag-e-enjoy.
Yung parang sigaw na natatakot at humihingi ng tulong. May ganon. Sa ilang beses na narinig ko ang nakakakilabot na sigawan ay hindi ko rin maiwasan ang mabahala. Marami akong nai-imagine noon ng mga eksena. Para ako napaparanoid na baka pamilya ng mga serial killers ang pamilya ng partner ko. Pero so far, wala pa namang mga kapitbahay ang nagrereklamo since ang mga bahay roon ay malayo-layo. Actually, na-open ko na to sa partner ko noon. Pero ang lagi niyang sagot sa akin ay pagtiyagaan ko na lang daw muna yung mama niya dahil hindi pa ito sanay sa presensya ko. Ikalma ko lang daw ang sarili at huwag mag-isip ng kung ano-ano, lalo at buntis ako. Lilipat na lang daw kami ng bahay kapag nakapanganak na ako. Isang gabi po noon ay pumuslit yung kapatid ko. Katulad ko ay na-curious ito kung anong nangyayari sa labas ng party nila. Kung ano ba ang kaibahan kapag nasa labas kami kaysa ang itago sa loob. Matapos ng halos isang oras ay muli naman itong bumalik kasama na ang tita ni Sebastian. Kabado pa nga ako noon dahil baka magalit ito sa amin, pero kabaliktaran ang iniisip ko. Tahimik lang ito na parang balisa. Nakita ko pa sa mga mata nito na parang naaawa ito sa amin na may halong takot o pagkabahala. May iniwan din itong mga susi sa amin. Wala na itong sinabi dahil nagmamadali rin siyang umalis. Pinaghalong takot at galit na nagkwento ang aking kapatid na nakita raw niya ang partner ko na nakikihalubilo sa mga bisita. Hindi lang daw basta party ang nagaganap dito. Lahat ng bisita ay nakasuot ng itim, including yung pamilya ng partner ko. Tapos may ilang taong naka-blindfold at nakahiga sa 3 double deck na higaan na apwesto sa gitnang bahagi ng sala na pahugis triangle. Ginigiit ng kapatid ko na baka hindi raw ako maniwala sa kanya na manloloko yung asawa niya. Na hindi totoong namatay na yung unang asawa nito dahil nakita niya raw mismo ito na kasama ni Sebastian habang nakikihalubilo sa mga bisita. Kung ayaw ko raw maniwala, ay gamitin ko yung susi na binigay ng tiyahin ni Sebastian at kailangan na sa umaga lang kami magpunta. Yun daw ang ligtas na oras para magpunta roon. Yun ang kabilin-bilinan ng tiyahin ni Sebastian sa kapatid ko. Nung una, ayoko talagang maniwala. Pero nagtatalo ang puso't isipan ko. Mixed emotion. Kasi nga feeling ko ay nabetray ako. Kinakabahan at natatakot na rin ako nun. Pero mas nangibabaw yung nararamdaman kong kutob. Gusto ko rin malaman kung anong meron sa loob ng maliit na pintuan na nakapwesto sa ilalim ng double deck na higaan namin. Kabado pa ako habang binubuksan yung maliit na pinto dun sa ilalim ng double deck. Isang makipot na hagdanan ang bumungad sa amin. Sumalubong sa akin ang nakakasulasok na amoy ng natutuyong dugo at alikabok. Pinipigilan ko rin na mabahing dahil sa nakakasukang amoy na nanonood sa ilong ko. Isang basement pala yung pinasukan namin. Sa bawat sulok ay nakahilera ang napakaraming double decks na higaan. Sa kanang bahagi ay mga bakanting higaan. Sa kaliwa naman ang mga double deck na may mga nakahigang tao. Nakasuot ang mga ito ng purong itim. Katulad ng kinukwento ng kapatid ko, ay may mga nakaitim ding bisita sa party. Napaatras pa nga ako nang sa bandang unahan ay nakita namin ang 10 kabaong na kulay puti. Patindi na ng patindi yung nararamdaman kong kaba. Siguro kung hindi ako nasabihan ng kapatid ko ay iisipin ko talaga na dati itong punerarya na naiwanan ang mga kabaong at may mga nakahimlay pa. Pero hindi ako gaanong nagpadaig sa takot dahil mas nangibabaw yung curiosity sa akin. Isa pa, sanay na rin naman akong makakita ng patay. Ito pa kaya nabuo pa ang mga katawan. Kahit nababalot ng takot yung pakiramdam ko noon, ay pinilit ko talagang alamin kung anong nangyayari. Hinila ko yung kapatid ko na nagtatago sa likuran palapit sa mga kabaong na nakapile. Okay lang sana kung kabaong na naasara, kaso ay nakabukas lahat. Mga 10 kabaong siguro ang naroon. Matinding kilabot ang naramdaman ko that time. Sa bawat nakabukas na kabaong ay may mga larawang nakadikit.
Nakahiga at mahimbing na natutulog yung partner ko na si Sebastian. Katabi nito yung nanay niya. Ang dati niyang asawa na matagal na raw na mayapa, yung driver, yung physical therapist at yung tiyahe ni Sebastian. Sa likurang bahagi naman ay may 3 bakanting kabaong. Nanlaki talaga yung mga mata ko nang makita yung larawan namin ng kapatid ko sa tig-isang kabaong. Naalarma ako noon dahil hindi ko alam kung anong kulto o ritual ang ginagawa ng una kong asawa at pamilya nito. At nagbabalak pa ang mga ito na maging parte kami ng angkan nila. Tinatagan ko ang sarili ko. Maingat kong hinila yung kapatid ko pabalik sa maliit na pintuan. Maingat namin yung sinara. Nang maalabas kami sa pinagtataguan, ang una ko talagang kinuha sa kwarto namin ay yung passport, ilang mga documents, iilang damit at konting pera sa kwarto. Hindi ko na hinintay na maabutan pa kami ng gabi roon. Ang mahalaga sa akin ay ang makatakas kami sa mundo ng kadiliman na kinasadlakan namin. Hindi ko sigurado kung anong topak ang meron sila. Kasama nga pala sa susi na binigay sa amin ng tiyahin ay ang susi ng sasakyan. Wala akong kinontak na kahit na sino sa mga kakilala ko dahil ayokong makadamay pa ng iba at mahirap din magtiwala lalo at nasa ibang bansa kami. Nagtiis kami sa kakarampot na pagkain. Naging TNT ng 3 buwan. Pagkatapos ay dumiretso kami sa embassy para makahingi ng tulong. Alam ko na hindi ganoon kadali yung pinagdaanan namin. Pero malaki ang pasasalamat ko na hindi na kami hinabol pa ng pamilya ni Sebastian o kahit siya. Naswertehan din talaga na ngayon ay nakapag-abroad pa ulit ako. At kung itatanong niyo po kung nasaan na yung pinagbubuntis ko, sa kasamaang palad ay nakunan po ako habang nagtatago kami noon sa UK. Masyado nang mahaba itong kwento kaya dito ko na lang tatapusin, sir. Sana ay magsilbing aral po itong karanasan ko sa iba. Thank you po, Sir Bob, sa inyong oras sa pagbabasa at God bless.